Welcome back mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Walang awang pinagnanakaw ang pera na dapat ipapamigay sa taong bayan. Ang ayudang inaasahan ng taong bayan na makakatulong sa kanila ay hindi lang binawasan, ginawa pang sardinas at noodles. Grabe, sige sabihin natin kailangan nila ng pagkain pero hindi naman nasalanta ng bagyo or ng kung anumang dilubyo na sardinas at noodles ang ibibigay. Bakit ba kasi hindi na lang pera ang ibigay at hayaan ng mga taong bayan na sila ang gumasta? Grabing pagnanakaw yan. Siguro kung walang nagsalita, hindi pa naibulgar ang masamang gawain na ito. DSWD, wag na kayong magmaang-maangan pa. Ibalik nyo ang dapat na para sa tao at kayo ding mga alkalde ng mga syudad. Huwag na rin magmalinis. Yung binigay sa inyo ng DSWD, bawas na nga, babawasan nyo pa ulit. Kayo ding mga barangay officials, nakikibawas pa kayo ang kakapal ng pagmumukha nyo. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Ang isyungang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, ano po ba itong assistance na ito? Bigay po ba ito ng gobyerno talaga o munisipyo lang na nagbigay? Privilege ba ito ng mga estudyante? Ano ba to? Kasi yung anak ko meron ding ganto dito sa Santo Tomas, Batangas. Ang sabi 5K daw ibibigay. Nung pumunta na sa munisipyo, naging 2,500 na lang binigay nila. Hindi ko na iniintindi kasi ang alam ko sa mayor lang galing yung assistance. Kaya para sa akin, kamwat, may kung magkano ibigay basta binigyan. Pero iba na magiging usapan kung may pondo pala dito sa ating national government. Kung may pondo talaga, karapatan ng bata na makuha ng buo yung binibigay na assistance. Pati ba naman assistance kinukurakot? Demet, kawawa mga bata. At sabi din ng isang netizen, kakainis, nakakaiyak mga senador na andyan, parang di kayang bakbakin niya mga mayor na. San si Sir Rafi? Please, sayang boto ng mga may hirap sa inyo. Diyos na bahala sa inyo. Panawagan ko na lang sa mga Pilipino, pagdasal natin lagi ang ating bansa. Huwag tayo mapagod ipagdasal, may mangyayari sa pagdadasal. Di naman ngayon, malag natin bukas mawala. At sabi din naman ng isang netizen, mahal na mga senador, sana mabusisi ng husto yan kasi baka nagkakuntsaba ang DSWD at LGU para walang sinigaw, ngunit may pumiyok. Kaya dapat may managot. Kawawa naman po ang mga beneficiaries na barya na lang natatanggap nila. Bakit kayo nag-react dyan, nagsigawan nung sinabi ni Mayor Bagi? Tunood na pangalan. Pangalan ni Monten. Susan po. Sige. Bakit? Ang tanong ko, bakit kayo nag-react? Nag-react po ako sa sinabi ni Mayor Bahagi po. Oh. Kasi ako din isa biktima dyan sa AX po. Mayroon po akong form ebidensya. Gusto nyo ipakita ko? Mamaya, I will, Ay, sorry po. bibigyan kita ng time. Sorry. Isa-isa kayo pasalitain ko. Ang tanong ko lang, bakit kayo nag-react doon sa sinabi niya? Yung binabasa niya is an official statement, affidavit yun. Yun, Ha? react, Official yun. yung sinabi niyang 4,000, yung sinabi na 4,000 po, doon po nangyari yun sa Divine Mercy sa likod ng munisipyo. Ang gipirmahan 5,000 tapos binalik 500 lang. 500 kasi dalawa yung kasamahan kong nagpasali po, si Jocelyn. Anyway, okay na yun ha. Okay na yun. Papasalitain kita ulit mamaya. Tinapos lang natin itong mga opening statement nila. One by one kayo pagsasalitain ko mamaya para maklaro natin. Ha? You prepare all your statements. Balikan kita ha.
Yes, Parehas mo, inom ka muna ng tubig. pasensya na po, Senator. Ha? Pasensya na Ano po. lang, okay lang, okay lang. Sobra po akong react kasi sinungalingan kung sinabi niya, binaliktad. Naintindihan ko kayo. Naintindihan ko kayo. Huwag kang mag-alala. Ha? Relax lang. Mamaya magsalita ka. Balikan ko lang muna sila dito. So, okay ka na, Mayor Bahagi? I will go to Mayor Jessica. You have opening statement? Good morning, all the senator. Yes. You have the floor. Well, I'm innocent of the charge urged against me. Hence, I have no opening statement, Your Honor. Thank you, Mayor. Simpleng statement lang yun. Thank you, ha? Salamat. So, paupuin ninyo, kumsik. Paupuin nyo lahat ng kuwan dito. Lahat ng yung mga resource persons na yan, paupuin nyo dito lahat. Dali na mo, tanan, day, tindog mo, dong. Balhin mo dali. Pakiaris nyo kung sino unang magsalita, ha? In order. Pauna dito, gano'n. Sige. Sa 9,000. Sabi po ng pangalan. Ayun ang susunod na. Good morning po. Sandali lang. Order muna tayo. Tahimik tayo. Bakit yung iba nakatayo pa? Paupuin na dito? May stand pala yung You utilize this space. Okay, sige, tama. Paupuin na dyan yung iba, hindi na kaupo. Mr. Chairman, if I may, Yes, yun. Mr. Chair, I just would like to inquire if those persons with covered faces has their own affidavit too, which will serve as our guide. Pakinggan na lang natin yung sasabihin nila. Ha? Anyway, klaro man yan sabihin nila mamaya. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mayor. Anyway, everything that you say here is taken under oath. At alam niyo yung consequences kapag under oath, di ba? Asik Lopez, you want to say something? Mr. Chair, point of clarification lang because we were really taking into records din po yung ating proceeding. The very reason why we're here because of the Asuncion payout. But then when we heard one of the witnesses, she was discussing a place named Likod ng Divine Mercy, and that is in Carmen, and it is different from the Asuncion payout conducted last October 28. So just a point of clarification. Again, different incident, but we are investigating it as a whole. Lahat yan. Hindi lang yan isang insidente, hindi lang Asuncion, hindi lang Carmen, lahat na nag-execute ng affidavit, entertain namin. Kaya iba-ibang insidente yan. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Salamat.
Sinong una magsalita? Taas kamot. Okay, dali ha. Laruin natin. The reason why you are here before this committee, andito kayo para mag-testify. Ngayon, nakakover yung mga mukha ninyo, ayaw nyo makilala kayo dahil takot kayo. Ha? Sabihin ko sa inyo, huwag kayo matakot. Andito yung pinakamagaling na regional director sa buong Pilipinas, buong Philippine National Police. Andito si General Dilbo. He can assure your safety. Kaya, ako mismo, kung may mangyayari sa inyo doon, kalaban ko yung mga hara sa inyo. Pupuntahan ko mismo kung sino mga hara sa inyo. Ha? I'm giving you that assurance. Huwag kayo mag-alala. Baka sabihin nila, ibang tao yan nagsasalita. Huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot. Pupunta po kayo. Arne, can you give your assurance? Klaruhin mo para hindi sila matakot. Kilala niyo si General Delbo? Yes, sir, Senator, sir. Kayo mga Lynn, Boy Tapang. Kilala niyo si General Delbo? Kilala niyo? Oy, kilala niyo? Oh, well, alam niyo na magaling na opisyal ito, kayang-kaya niya kayo protektahan. Alam niyo yan. So kung may mangyayari sa inyo, siya ang mananagot sa akin. Ha? Klaruhin natin yan. So siguruhin mo, General Dilbo, na wala mangyari dito sa mga witness na ito. Yes, sir, I will assure you, sir. Okay. At saka PD. Sinong PD ng Norte? Siguruhin nyo na hindi maras itong mga batang ito. Yes, sir. Okay? Yes, sir. Okay, thank you. Thank you for that. Sino una magsalita? Mayla, go ahead. Yan yung maganda. Ipakita niyo mukha ninyo. Then because you are telling the truth. If you are telling the truth, huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot. Andito na nga kayo eh. Harapin niyo yung katotohanan. Sabihin yung buong katotohanan. Go ahead, Mayla. Ano po, yung mention po ni Mayor na si Wency po, kaibigan ko po yun. Sino? Na-mention ni? Wency po. Kasi na-mention ni Mayor Bahagi. Kaibigan ko po yun. Okay. Sabi ko po siya nag-complain. Okay. Wala pong prinamis na pera. Napunta po kami doon kasi biktima kami. Nabiktima po kami ng educational assistance na 10,000 na tatanggap namin. Binigay sa amin yung 10,000, pero pinapunta kami dun sa isang kwarto. Akala namin pag nakuha na namin yung pera, pwede na kami makalabas. Hindi. Pinapunta po kami dun sa isang kwarto kung saan may tao po dun na kukolektahin yung pera. Pero bago po kami nakapunta dun sa Divine Mercy, pinapunta po muna kami sa nagpunta po kami dun sa peso po kasi kailangan daw po ng gate pass. Papasok na sana kami sa Divine Mercy pero hindi kami pinapasok kasi kailangan daw ng gate pass. Yun ang sabi yung nagbabantay dun sa gate sa Divine Mercy. Doon po sa Carmen yun. Anong payout ito? Payout ng educational assistance? Assistance po. Magkano ang pinirmahan nyo? 10,000. 10,000. So, siguro college student ka na, di ba? First year college. Third year college. First year po. First year. Po. Were you not aware that before kayo tumanggap ng pera, wala ba kayong usapan sa mga nag-recruit sa inyo na, ito lang pirmahan ninyo, 10,000 ha? Pero ang matatanggap nyo actually is, magkano sabi mo? 10,000 po. 10,000. Yun nga po. Kung sabi mo, pinapasok kayo sa kabilang room, kinuha yung Pera po na 9,000. 9,000? 1,000 lang po yung binigay. 1,000 binigay sa iyo. Opo. Before nangyari yan, wala ba kayong usapan na ganito ang arrangement natin ha? Ibalik niyo yung 9,000 sa amin. Yun nga. 1,000 na sa inyo. Punta po namin doon sa Peso, sa likod po ng munisipyo namin doon. Nandun po yung mga admin, nagbibigay ng gate pass. Admin, sino yung admin na yun? Jerry Nalupa po. Ha? Jerry Nalupa. Jerry Nalupa. Jerry Lalupa. Nalupa po. Lalupa. Nalupa. Lalupa. Opo. Saan siya ngayon? Hindi ko po alam.
So kilala mo talaga ito na Jerry Nalupa pangalan niya. Ako kasi namukhaan ko po siya. Siya po nagbigay sa akin ng gate pass. Tapos sabi niya sa akin, na-briefing ka na bagang. Ha? Na-briefing na kagang. Na-briefing ka na gang. Yun po yung sabi niya. So, Oh. hindi ko po alam kung anong briefing yung sinasabi niya. Pero baka hindi niya po ako bigyan ng gate pass pag hindi ako nag-oo eh. Hmm. So, ano na lang po ako, nag-oo po ako. Nabigyan ako ng gate pass, nakapasok ako sa Divine Mercy. Tapos ni-review po na yung mga documents na naipasa namin para Hindi mo tinanong kung anong briefing. Wala kang tinanong. wala po kung tinanong kung anong briefing kasi wala po talaga akong alam. Kasi ang alam ko lang po, kukuha po ay makakatanggap po kami ng educational assistance. Okay, continue. Pagkapasok po namin doon, na-review na po yung mga documents namin, na okay na po, pinatawag na kami by batch. Mga 10 po kami pinapasok doon mismo sa office na nandun sa Divine Mercy. Nandun po sa table, nakalatag po yung mga papers po doon na may mga pangalan ng mga beneficiaries. Dalawa, Divine Mercy. Eskwelahan ito? Hindi po. Ano yan? Ah, Simbahan? likod po ng Munisipyo ng, Carmen po. likod ng munisipyo ng Carmen, Opo. merong Divine Mercy. Opo. Ano yan siya? Kapilya? Islet po. Ha? Islet. Ha? Divine Mercy Islet po. Islet. Pero Office of the Mayor na po ngayon. Office of the Mayor. Ano, you confirm, Mayor Bagi, merong Divine Mercy, ano yan siya? Thank you, Mr. Chair. Ano yan? Bago ko po sagutin yung tanong ni Mr. Chair, gusto ko lang klaruhin, hindi ko yung statement, Mr. Chair, yun yung statement ni Wency, sulat kamay niya, nag-translate ko na. So that Yes, yes. I wanted to make Yes, for record. The committee recognizes that appreciation na kanyan, affidavit niya. Tanong ko lang is, yung sabi, Divine Mercy, ano yan siya? Yes, Mr. Chairman, ang Divine Mercy, the DMI, lugar kung saan nakatayo yung isang function hall namin. Function hall, sa likod lang ng munisipyo. Okay, okay. Then within the function hall, there is a room that has a restroom. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you for that clarification. Continue, Pagkapasok po namin doon, nandun po yung table na maraming mga papers po na nakasulat yung mga pangalan ng beneficiaries at kung magkano po yung matatanggap nila. Nung natawag na po yung pangalan ko, binilangan po ako ng pera sa harapan ko, 10,000 po yung binigay. Nung pagkakuha ko na po ng pera, babalik na po sana ako doon sa pinasukan ko na door, pero hindi po ako doon pinapunta. May tumawag po sa akin na lalaki, sabi niya, gang dara nga door agi, itinuro niya po yung door na yung sinabi po ni Mayor na may room pa po doon na doon po kami napasok. Hindi po kasi siya makikita sa labas kung may tao ba doon. Wala kasi tinted po yung yung glass. Pagkapasok po namin doon, may babae po isa sa table and may isa din pong lalaki doon sa gilid niya. Tinanong po ako ng lalaki kung nasan yung pera ko. Ipinakita ko lang po, tapos kinuha niya sa kamay ko. Binilang niya yung pera, kinuha niya yung 9,000, ibinigay niya sa akin yung 1,000. Tapos sabi niya, pwede ka nang mag-exit. Sino yung lalaki na yun? Hindi ko po kilala yun eh. Hindi mo kilala? Bakit mo binigay? Kasi akala ko po, kasi baka staff po siya ng condon kasi nandun po sila mismo sa venue eh. Ikaw lang ang kinuna ng 9,000, Myla? Hindi lang po ako, madami po kami. Hindi niya nakilala kung sino yung lalaking kumuna ng 9,000. Hindi po. Kasi bakit po sila makakapasok doon kung hindi po sila staff? Sa tingin mo sino? Staff nino? Staff po ng municipality po namin. Sa Carmen po. Sa? Carmen. Meron bang ganun na mayor? Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Actually, ngayon ko lang nalaman na yung incident na yan. But as far as I can recall, wala akong natanggap na text, reklamo man lang during those days na ang lugar na ginasabi nila is just 25 meter away from the police station. Mr. Chair. Kailan nangyari itong payout nito? October 29 po kami na payout. Hindi ba kayo nagreklamo?
Na alam niyo na 10,000 ang kukunin ninyo, tapos biglang kinuha ng isang lalaki, isang stranger, kamo, na 9,000 at 1,000 lang natira sa inyo. Di ba kayo nagreklamo sa DSWD? Kung kanino man. Kaya po nagpunta po kami kay Kuya Gov po, Mayor? kay Governor po. Hmm. Nagpunta kami kasi nakita po namin yung live niya na kung sino yung mga biktima ng Tiga saan ka, Mayla? Carmen po. At tiga Carmen. Ba't hindi ka pumunta kagad si Mayor? Kasi po, wala naman po siya dun sa ano eh. Baka po kasi pag pumunta kami dun, kasabot po siya. Hindi. Huwag mo muna sabihin ka sa buwan. Dahil, hindi. O huwag tayo magbabanggit ng kasabwat dahil hindi naman tayo nakakasiguro kung kasabwat o hindi. Okay lang. Ha? Kasi po, yung naano po kasi ako dun sa sinabi ng lalaki na sabi niya, if na-briefing na po ba ako, staff po yun sa municipality. So hindi mo ma-identify. Wala sa inyo naka-identify doon sa lalaki kumukuha na ng Jerry Nalupa sa po. pera. Jerry Nalupa, yung lalaki nagkuha ng pera. Yung lalaki kumuha ng pera. Hindi po. Hindi namin nakilala kasi nakakap po siya eh. Nakakap. Nakakap, may face mask din? Wala po. Oo. Wala nakakilala sa inyo? Ha? Yung mention mo name, Nalupa? Jerry Nalupa po Oh. yung admin na nagbigay sa akin ng gate pass. Pero sa pagbawi ng pera, wala na doon si Jerry Nalupa. Hindi po namin alam kasi matagal din po kami Hindi, ang tanong ko, ang nagkuha ng pera sa'yo, binigyan ka lang 1,000, binawi yung 9,000, isang lalaki at isang babae. Opo. Oh, wala doon si Jerry Nalupa. Wala po. Siya po yung nagbibigay ng gate pass, yung Jerry Nalupa. Ikaw ay taga Carmen. Opo. Kung yung dalawang tao na yun ay staff ng munisipyo ng Carmen, sigurado ako may idea ka kung mukha niya taga Carmen ba yun o hindi taga Carmen. Hindi na po kasi ako nakakabalik ng Carmen sa Taco. Sa inyong lahat dyan, sino nagkakilala? Ikaw, Rose, ganun din nangyari sa'yo? Ikaw, Jan, ganun din nangyari sa'yo? Hindi po, from Tagum City po ako at ibang incident. From Tagum City po. Tagum City? Yes po. O, sandali, sino dito ang taga Carmen? Carmen, ikaw, ganun rin nangyari sa'yo? Ni Jerry Nalupa. Hindi. Doon ka ba doon sa Carmen ka ba? Nakatanggap? Sa Carmen po, O, yun nga. nakatanggap. Kayo nakatanggap ng 10,000 tapos kinuha kayo ng Ako po, 9,000. senior high ang anak ko, 10,000. Basta, ang sabi doon nung nagpirma nagpirma ako doon sa bahay ni Tata, ang sabi doon, Sino si Tata? si Jocelyn Sumasino po. Yung Baklaran mo, Jocelyn Sumasino po, doon po ako nagtrabaho sa kanila. Ako po yung caregiver ng nanay Sino? niya. Oo. Anyway, Tapos ako labanderan niya. sino nakatanggap ng 10,000 tapos kinuha ng 9,000? Ako kay senior ang sabi po, Doon din sa Divine Mercy? doon po sa Divine Mercy sa likod ng munisipyo. Katulad nung si Myla, hindi mo na-identify kung sino yung lalaking kumuha. Sino kumuha sa inyo ng 9,000? Hindi ko po kilala kay Lalaki o babae? Lalaki. Dalawa po nandun sa loob ng kwarto. Maliit na room. Ano, i-describe mo nga. Ang buhok niya po kanang uso nga, bonnet. Bonnet yun lang po niya. Ang color sa damit. Naka-bonnet o naka-cap? Ay, hindi kanang, ano ba yung gupit? Ano ba, yung dalawa rin Senador Bisaya, pa sila na mag- Huwag mo ituro yung ulo ko. Anong buhok niya? Ano buhok niya? yung usong gupit na Bunit? magkahintulad kay ano. Oo. Bulit. Ang bulit. Magkahintulad sino? Sa akin? Ha?
Hindi mo, katulad ko? Parang mulit man sir katong Ano, bro? sir. Mulit. Mulit ka. Ha? Alin mo ulit? Yung mulit, yung malinis dito, tapos mahaba dito. Ganyan, yan ang mulit. Ibig mo sabihin? Yes po, nag-side White side wall, ibig sabihin, nag-side malinis dito sa gilid. nakayuko. Ha? Nakayuko po kasi siya. Nakayuko siya nung Hindi. Yung description lang ng lalaki. Dahil pati-describe ko rin kay Myla. Yung babae po na kasama, Yung lalaki kumuha ng pera. yung lalaking kumuha po ng pera, moreno po siya. Ha? Moreno po siya. Hindi ko po ano yung mukha niya kasi nakakap siya. Pero yung kasi kutis niya po, moreno siya. lalaki. Yung mukha. Hindi ko po namukhaan kasi yung nakakap po kasi siya, hindi ko makita yung mukha niya. Tapos yung babaeng kasama niya po, may kulay yung buhok. Ano kulay? Blonde po. Blondie. Opo. Pero nagpakulay, hindi naman talaga blondie yun. Meron ba kayong employee na blondie, Mayor? Mr. Chair, I cannot speculate pero hindi ko ma-describe din yung gina-describe niya, Your Honor. Hindi, siguro kakunti lang ang blondie ron sa opisina mo. Meron ba kayong... Ito, blondie to, bro. Ito. Yeah. Ganyan ba? Ganyan ba ang blondie? Diba? Po, ganyan po. Oo. So, ilan kayo na biktima? Ha? Ilan sila na biktima na kinuha ng tigna 9,000? Po, Ilan kayo? madami po. Marami kayong kinuha ng tigna 9,000 na 1,000 lang natira sa inyo? Opo. Tayawa. Kayo? Ganun din? Your Honor. Your Honor, okay, ang sabi po sa release po, pag senior high po o college, 10,000. Pero kung junior high, 5,000. Tapos ang 5,000, 1K din ang release. O niya, ang 10,000, 1,000 din ang release. Ang matanggap ay ang matanggap sa ayuda sa educational. Okay, Mayor, saan ba galing yung itong ayudang sinasabi nila? Kanino galing? Galing po sa DSWD, Your Honor. Kanino yun? Well, to be transparent about it, Your Honors, Mr. Chair, yung payout po natin October 29, we have nothing to do about this certain payout, the specific payout. Wala po talaga. Because this is- chair dyan yung educational assistance yan, di ba? Ano? Yes, Educational assistance. yes, Mr. Chair. Hindi yan DSWD fund. Hindi po. Chair yan. Well, no po, ito po ay Pwede rin, no? yes, ito po ay transfer of funds na allocated na po Hindi, sa pero pondo pa rin ng DSWD yun. yes po, but then wala na po kaming control doon sa payout na yun. Hindi. Dali, paano walang control kung pondo ng DSWD? Well, Kaya naman dapat mag-distribute doon, di ba? Lahat ng payout, may tao kayo. Dapat man by your tao. Naka-transfer of funds na po sa kanila yun. Sa local, Yes po. tinransfer nyo sa local So, na pera. who was the one who distributed the funds? Is it not the representatives from the DSWD or the local government? Basta we can say na hindi po taga DSWD, Mr. No, Chair. you said it was your funds from the DSWD. You should have your staff or one of your employees from DSWD to monitor the distribution of funds. Am I correct? O bakit wala kayong, bakit walang representative of the DSWD doon? Bakit pinaubayan ninyo na lang sa, kung dinownload nyo, bakit nyo pinaubayan na lang sa LGU?
Good morning po sa... You are? I'm Wenz Morata po. I am the Chief of the Crisis Intervention Division in Central Office, who also Of the monitors DSWD? from Central Office po. Okay. In terms po dito sa case po sa Carmen, this is a transfer of fund. Actually, this is one of our modality, our disbursement strategies to at least expedite po the provision of the cash assistance. When we do po the transfer of fund, we engage po into a memorandum of agreement with the local. This is an open field po for all the MOA between DSWD accessibility and the local government po. LGU. Yes po. Alright. Part of the provisions po natin, pagdating po doon sa ating pong MOA is that the sole responsibility po ng LGU is the assessment and the conduct of payout po. Pagdating po na sa mga target beneficiaries po nila, subject pa rin po ito doon sa existing guidelines po on the AIX. And for the central office po, ang amin po nagiging role na lang po dito to ensure that the liquidation process within the financial... I'm sorry po. As part of the role po ng DSWD Central Office is to facilitate the monitoring and ensure po the transparency of the records para the liquidation process po natin. But entirely the responsibility po pagdating po sa payout po ay usually po the local government po, and as expected is the role of the local social welfare and development po, Honorable Chairperson. So, the DSWD local representative should be present sa payout. Am I correct? Hindi naman po. Pwedeng patahimikan muna dito at hindi namin maintindihan. Wala muna. Tahimik na muna tayo. Please. Tahimik muna tayo. Actually po, hindi naman po kasama sa mandate ng proposal ng MOA po natin with them that the local or the DSWD Central Office will be present. O-orient naman po natin kasi sila sa policy prior the signing Sino of the ino-orient MOA. ninyo? Ang local po. The regional office po ay kinocall po ang ating pong local social welfare and development office. Lahat po ng social workers doon, they were oriented on the process, requirements, and the Correct. policies. So But- during the payout, were they not present there? Yung mga social workers? Present po ang social workers ng local, Yes, but not correct. from the DSWD po, sir. Huh? From not from the national office. Yes, I know. So they were present. At least you had a representative during the payout. Even the local social workers. Sa local government yan. Mr. Chair, Your Honor, wala pa just to clarify things. Yung DSWD po kasi from the central office up to the regional levels lamang po. Meron po tayong devolution of social services. That's why meron po tayong tinatawag na LSWDO, Municipal Social Welfare and Development Offices, Provincial Social Welfare Development Offices, and then yung mga CSWDO. So yun lang po yung gusto rin namin i-clarify. That's more often than not, talagang nami-mix po yung dalawa. But then hanggang sa regional level lang po talaga kami. And with this particular payout in Carmen, yun nga po yung point of clarification namin, wala pong involvement yung atin pong DSWD National Office. Ganon din po yung ating mga social workers kasi po transfer of funds na po ito. All right. Okay, Mr. Edwin. Thank you po. So the DSWD and the Municipality of Carmen executed the MOA. Am I Yes po, correct? sir. Who signed the MOA? The MOA was entered into by between the mayor of the LGU, which is Carmen, and Who the signed the regional MOA director, in behalf of the LGU of Carmen? The mayor? the mayor. Do you have a copy? Yes, Your Honor. Can I have a copy? And who signed in behalf of the department? I did, Your Honor, as a regional director. All right. Can you furnish this committee a copy? Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag niyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!